Hating gabi na at tahimik na tahimik ang ika-20 palapag. Walang tao sa paligid. Isang janitor lang ang naroon, maingat na nililinis ang makinang na marmol na sahig sa mabagal at tuloy-tuloy na galaw. Biglang may narinig siyang tunog, mga nota ng piano. Medyo magaspang, hindi pantay, parang may natututo pa lang. Nagmumula ito sa silid ng musika. Na-curious siya kaya sinundan ang tunog. Sa loob, nakita niya ang isang batang bulag na babae na nakaupo sa harap ng isang grand piano. Dahan-dahang hinahanap ng maliliit niyang daliri ang tamang mga tekla. Lumapit siya sa pangalawang piano sa silid at tahimik na umupo. "Pwede ba akong sumabay?" tanong niya. Bahagyang lumingon ang bata at ngumiti, nakikinig sa kanyang boses. Ngayon, 2 pares ng kamay ang tumutugtog. Isang pares ay matanda, matibay at may bakas ng karanasan. Ang isa naman ay maliit, malambot at puno ng pag-asa. Sabay silang nagsimulang tumugtog. Sa labas ng silid, sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, isang babaeng nakaputi ang tahimik na nakatayo. Puno ng luha ang kanyang mga mata habang pinapanood sila. Ang pangalan ng lalaki ay Antonio Santos, 42 taong gulang, isang ama na mag-isa sa buhay. Siya ay nagtatrabaho bilang janitor sa gusali ng Helios Group. Pero hindi ito ang laging naging buhay niya. 10 taon na ang nakalilipas, isa siyang pianist sa isang military orchestra. Hindi kailanman pinalampas ng kanyang asawa ang kahit isang konsyerto. Lagi siyang nasa unang hilera, nakangiti. At ang ngiting iyon ang mundo para kay Antonio hanggang sa dumating ang trahedya. Isang lasing na driver, isang gabi na nagbago sa lahat. Hindi na nakaligtas ang kanyang asawa. Hindi na muling humawak si Antonio ng piano. Masakit ang musika. Kumuha siya ng unang trabahong nakita. Tahimik na trabaho, walang nagtatanong. Isang lugar kung saan pwede siyang malunod sa rutina, magmop, maglinis, magtapon ng basura, at pinalaki niya mag-isa ang anak nilang babae. Bawat sentimong kinita niya, inilalaan niya sa kinabukasan ng anak. Bawat hirap ay naging sulit. Pero ngayong gabi, may kumislot muli sa kanyang puso. Ang batang babae sa piano ang humila sa kanya. Tinatayang 9 na taong gulang. Hindi gumagalaw ang kanyang mga mata, hindi siya nakakakita, pero ang kanyang mga daliri ay determinadong hinahanap ang mga nota. Tinutugtog niya ito sa pamamagitan ng pakikinig. Walang pyesa sa harap niya, walang nagtuturo. Instinct lang. Nakilala ni Antonio ang kanta, Clair de Lune. Pero ito ay wasak, hiwa-hiwalay. Parang isang puzzle na kulang ang piraso. Pinanood niya ito ng sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang umupo sa tabi ng bata. "Malapit ka na," bulong niya. Pero ang musika hindi lang tungkol sa pagpindot ng tamang tekla. Kailangan mo ring maramdaman ang pagitan ng mga ito. Tumango ang bata at lumingon sa direksyon ng kanyang boses. "Sino ka?" tanong niya. "Isang taong tumugtog noon," sagot ni Antonio. "Ano pong pangalan niyo?" "Angelica," sagot ng bata. "Napakagandang pangalan," ngumiti si Antonio. "Madalas ka ba rito, Angelica?" Tumango siya. "Dito nagtatrabaho si Mama, lagi siyang abala. Kaya naghihintay ako," at tumutugtog. Napansin ni Antonio ang isang pilak na pulseras sa kanyang pulso. "May nakaukit dito, naririto kasama ng iyong puso." "Ang ganda ng pulseras mo," sabi niya. Hinaplos ito ni Angelica. "Bigay ito ni Papa." Bago siya umalis, hindi na nagtanong si Antonio. Alam niya ang ibig sabihin ng pagkawala. Alam niya ang katahimikang dala nito. "Gusto mo bang turuan kita?" tanong niya. Lumiwanag ang mukha ni Angelica. "Opo, gusto ko." Maingat na inilagay ni Antonio ang kanyang mga kamay sa piano. Tinutugtog niya ang parehong kanta, ngunit ngayon buo na ito. Magkakaugnay ang mga nota. Tuloy-tuloy, parang agos ng ilog. Napuno ng musika ang silid. Tahimik na nakinig si Angelica. Kumikinang ang kanyang mukha sa paghanga. Parang dagat, bulong niya. "Tama," sagot ni Antonio. "Ang musika higit pa sa mga nota.
Ito'y damdamin, mga kulay, lahat ng dala mo sa puso kahit hindi mo nakikita. Pwede po ba akong magpaturo? Tanong ni Angelica. Sandaling natahimik si Antonio. Tiningnan niya ang kanyang mga magaspang na kamay. Tiningnan niya ang suot na uniforme ng janitor. Pakiramdam niya hindi siya nararapat, pero nakita niya ang ngiti ng pag-asa sa mukha ng bata at tumango siya. Oh, tuturuan kita. Mula nung gabing iyon, bumabalik si Antonio sa ika-20 palapag tuwing matapos ang kanyang shift. Hindi siya humihingi ng bayad, wala siyang hinihinging kapalit. Tinuturuan niya si Angelica kung paano makipag-ugnayan sa musika, paano sundan ang damdamin, paano tumugtog hindi gamit ang mata kundi ang puso. Mabilis matuto si Angelica. Nagbabago ang kanyang musika. Mula sa wasak na mga nota, naging mga kwento, naging mga pangarap. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, muling nabuhay si Antonio. Pero hindi niya alam, may nanonood, may nakatago, may nakikinig at magbabago sa lahat. Tuwing gabi, nagiging espesyal ang bawat sandali, isang ritual ng pag-asa. Natapos ni Antonio ang kanyang paglilinis bandang 11:00 ng gabi. Sa oras na iyon, halos lahat ay nakaalis na sa gusali. Tahimik na, tahimik, walang galaw. Isang lugar na parang ligtas sa lahat ng bagay. Sumakay siya ng elevator paakyat sa ika-20 palapag. Dahan-dahang naglakad sa mahaba at tahimik na pasilyo. Pagkatapos ay marahang binuksan ang pinto ng silid ng musika. Nandun na siya, si Angelica. Lagi siyang naghihintay. Lagi ring may dalang ngiti, maliwanag at puno ng pasensya. Uncle Antonio! Tawag niya ng masigla. Hindi man niya nakikita si Antonio, kabisado na niya ang tunog ng kanyang mga yapak. Hello, little one, sagot ni Antonio ng may init. Umupo siya sa karaniwang pwesto niya sa tabi ng piano. Nagsimula ang aralin ngayong gabi sa mga scale. Pagkatapos, arpeggios. Sumunod ay isang simpleng piyesa ni Chopin. Pero nahirapan si Angelica sa isang masalimuot na bahagi. Napakunot ang kanyang noo sa inis. Hindi ko makuha ng tama, buntong hininga niya. Huwag kang mag-alala sa pagiging perpekto, malumanay na sabi ni Antonio. Hindi lang iyon ang tungkol sa musika. Isipin mo kung ano ang nararamdaman mo, ano ang tunog ng bahaging ito sa puso mo. Tumigil si Angelica at nag-isip ng malalim. Parang malungkot pero may konting pag-asa rin. Kung ganon mo rin ito dapat tugtugin, hikayat ni Antonio. Hayaan mong damdamin ang gumabay sa'yo. Alam ng puso mo ang daan, susunod ang mga daliri mo. Sinubukan ulit ni Angelica. Sa pagkakataong ito, mas banayad ang mga nota, mas maingat, mas may buhay. Tumango si Antonio. Tama, mas maganda ngayon. Habang nagpapahinga sa pagitan ng mga kanta, nag-uusap sila. Hindi mapigil ang kuryosidad ni Angelica. Uncle Antonio, tanong niya, ano po ang tunog ng isang paglubog ng araw? Napatawa si Antonio. Paglubog ng araw, sa tingin ko tunog iyon ng kapayapaan. Parang ang mundo ay bumabagal pagkatapos ng mahabang araw. Kung makikinig ka ng mabuti, parang maririnig mo rin ang langit na nagpapalit ng kulay. Sana nakikita ko ang mga kulay, mahinang sabi ni Angelica. Nakikita mo naman, sagot ni Antonio, hindi lang gamit ang iyong mga mata. Nakikita mo gamit ang pandinig mo, gamit ang puso mo. Regalo yan, Angelica, hindi yan dahilan para malungkot. Lumapit si Angelica at niyakap siya. Natigilan si Antonio na bigla, matagal na mula nang may yumakap sa kanya ng ganon. Salamat sa pagiging kaibigan ko, bulong ng bata. May nabago sa kalooban ni Antonio. Isang init na matagal na niyang inakalang nawala ay tahimik na bumalik. Palagi, bulong niya pabalik, ngunit ang tahimik nilang mundo ay malapit ng magbago. Isang gabi, maagang nagsimulang magronda ang gwardya ng gusali. May narinig siyang tunog ng piano na umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Nagtaka siya at binuksan ang pinto ng silid ng musika. Doon niya nakita si Antonio, isang janitor, nakaupo sa tabi ng isang bata. Mag-isa, gabi na,
Anong nangyayari rito? Tanong ng gwardya papasok sa silid. Napatayo agad si Antonio. Tinutulungan ko lang po siyang mag-practice, paliwanag niya. Siya, tugon ng gwardya. Isa kang janitor. Wala kang karapatang nandito sa oras na ito. Pakiusap, sabat ni Angelica. Siya po ang teacher ko. Wala po siyang ginagawang masama. Iulat ko ito, sagot ng gwardya habang inilalabas ang kanyang radyo. Kinabukasan, ipinatawag si Antonio sa opisina ng manager. Si Richard ang manager, isang matangkad na lalaking may malamig na mata at mahigpit ang bibig. Hindi siya ngumingiti, hindi siya nakakakita ng tao, problema lang. Nahuli kang nasa silid ng musika kagabi, sabi ni Richard ng matalim. Kasama ang isang bata, gabi na. Naiintindihan mo ba kung gaano ito kaseryoso? Nagtuturo lang po ako ng piano, paliwanag ni Antonio. Siya po ang nagtanong. Wala po akong masamang intensyon. Narito ka para maglinis, putol ni Richard. Hindi para tumugtog ng piano, hindi para makipag-usap sa mga tenant, lalong hindi sa mga anak nila. Pero mag-isa siya. Kailangan niya ng kasama, pakiusap ni Antonio. Hindi mo yan responsibilidad, sagot ni Richard, tumagilid at lumamig ang boses. Huling babala mo na ito. Kapag pumunta ka ulit sa silid na yon, tanggal ka. Naiintindihan? Pinipigilan ni Antonio ang galit na kumukulo sa dibdib. Gusto niyang lumaban, gusto niyang ipaliwanag, pero hindi niya kayang mawalan ng trabaho. May mga bayarin. May anak siyang kailangang alagaan. Opo, sir, mahina niyang sagot. Babalik na sana siya nang idagdag pa ni Richard ang huling pasakit. Ang mga katulad mo, dapat alam kung saan ang lugar nila. Isa kang janitor, wala nang iba. Hindi na sumagot si Antonio, lumakad na lang siya palayo. Gabing iyon, hindi siya pumunta sa silid ng musika. Tinapos niya ang trabaho at umalis ng gusali. Mas mabigat ang katahimikan kaysa dati. Pero kinabukasan ng gabi, habang patapos na siya, may narinig siyang tunog. Musika mula sa ika-20 palapag. Huminto siya sa harap ng pinto, nag-aalangan. Alam niyang dapat siyang magpatuloy, protektahan ang trabaho, ang kinabukasan. Pero may narinig siyang boses. Uncle Antonio, nandyan ka ba? At doon siya nadurog. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Angelica, mag-isa sa harap ng piano, basa ng luha ang kanyang pisngi. Akala ko iniwan mo na ako, mahinang bulong niya. Parang si Papa, bulong ni Angelica. Lumuhod si Antonio sa tabi niya, marahang inilagay ang kamay sa balikat ng bata. Hindi kita iiwan, Angelica, sabi niya, kailanman. Pero sabi ng lalaki, bawal ka nang bumalik, bulong niya. Ako na ang bahala diyan, tugon ni Antonio. Ngayon, tugtog muna tayo kahit isang beses na lang, kaya tumugtog silang muli marahil sa huling pagkakataon. Pero hindi sila nag-iisa. Sa labas ng silid ng musika, nakapwesto si Richard kasama ang 2 empleyado. Dinala niya sila upang saksihan ang tinatawag niyang paglabag. Huli ka, sabi ni Richard habang pumapasok sa silid. Tumayo si Antonio. Alam niya kung ano ang susunod. Binalaan na kita, malamig na, sabi ni Richard. Tapos ka na. Kunin mo na ang gamit mo. Wala ka ng trabaho. Nagkatinginan ang 2 empleyado. Ang isa ay mukhang alanganin. Ang isa naman ay napailing lang. May ilan pang palihim na ngumiti. Akala ng janitor espesyal siya, bulong ng isa. Pero biglang may ginawa si Angelica na wala ni isa ang inaasahan. Hinawakan niya ang kamay ni Antonio, mahigpit. Pakiusap niya. Huwag niyong kunin siya. Siya lang ang totoong nakakakita sa akin. Sandaling natigilan si Richard, ngunit isang saglit lang. Hindi na ito pinag-uusapan. Matigas niyang sagot, ang seguridad ang magpapalabas sa iyo. Lumuhod si Antonio sa harap ni Angelica sa huling pagkakataon. Tandaan mo ang sinabi ko, bulong niya. Narito, kasama ng puso mo. Ibinigay niya sa kanya ang isang maliit na nakatiklop na papel. Isang numero ng telepono. Kapag kailangan mo ako, tawagan mo lang ako. Pagkatapos ay tumalikod na siya at umalis. Naiwan si Angelica sa piano. Nakapatong lang ang kanyang maliliit na kamay sa mga tekla. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo,
Wala siyang tinugtog na kahit isang nota. 3 araw ang lumipas, hindi bumalik si Antonio. Nakapagtrabaho siya bilang tagapuno ng mga estante sa isang grocery store sa gabi. Mas mababa ang sahod, mas mahirap ang oras, pero kahit papaano walang tumitingin sa kanya ng mababa. Gayunpaman, hindi niya matanggal si Angelica sa isipan. Iniisip niya kung tumutugtog pa rin ba ito. Kung naalala pa niya ang mga itinuro niya, umaasa siyang ganun nga. Samantala, may nagbabagong nangyayari sa ika-20 palapag. Si Morena Reyes, CEO ng Helios Group, ay nakaupo sa malaki niyang opisina na may salaming pader. 33 lang siya, matalino, ambisyosa, at kapag kailangan, walang inuurungan. Pinatayo niya ang kumpanya mula sa wala, ibinigay ang lahat, oras, lakas, buhay, kahit ang kapalit ay oras kasama ang anak niyang si Angelica. Ngayon, halos gabi-gabi, mag-isa si Angelica sa gusali. Pinapaniwala ni Morena ang sarili na pansamantala lang ito hanggang matapos ang quarter, hanggang maisara ang malaking deal. Pero hindi natatapos ang quarter at palaging may bagong deal. Gabi na, 9:00, katatapos lang ni Morena ng isang mahabang video call. Pagod ang kanyang mga mata, sumasakit ang ulo niya, minasahin niya ang sentido at tiningnan ang orasan. Si Angelica ay nasa ibaba, malamang nasa silid ng musika na naman. Gaya ng palagi, nagdesisyon siyang puntahan ito. Sumakay siya ng elevator pababa, lumakad sa mahinang ilaw ng pasilyo. Pagkatapos ay may narinig siyang hindi inaasahan, musika mula sa piano. Pero ibang-iba ngayon, hindi ito magulo o alanganin. Ito'y elegante, mapanatag, maganda. Dahan-dahang binuksan ni Morena ang pinto. Naroon si Angelica mag-isa, tumutugtog ng may damdamin at kahusayan. Gumagalaw ang kanyang mga daliri na parang sila'y isinilang para sa piano. Tinutugtog niya ang River Flows in You. Natigilan si Morena. Hindi niya kailanman narinig ang anak niyang tumugtog ng ganito. Kahit minsan, umatras siya, bumalik sa pasilyo. Ayaw niyang istorbuhin. Gusto lang niyang makinig. Ngunit huminto ang musika. "Mommy," tawag ni Angelica. "Ikaw ba yan?" Napakurap si Morena. Paano nalaman ni Angelica? Pumasok siya sa silid. "Oh, anak, ako ito. Narinig ko yung sapatos mo," sabi ni Angelica. "Lagi mong suot yung matataas." Napatawa si Morena. Minsan nakakalimutan niyang mas matalas ang pandinig ng anak. "Ang ganda ng tugtog mo," ani Morena. Namamangha pa rin. "Kailan ka naging ganito kagaling?" "Si Uncle Antonio ang nagturo sa akin," masayang sagot ni Angelica. Sabi niya, ang musika ay hindi tungkol sa pagtingin sa mga nota, kundi sa pagdama sa mga ito. Uncle Antonio, ang janitor. "Gabi-gabi po kaming tumutugtog dati," dagdag ni Angelica, "hanggang pinaalis siya." Naramdaman ni Morena ang pagbigat sa dibdib. "Pinaalis siya?" Sabi ni Mr. Richard, bawal daw siya. Janitor lang daw si Uncle Antonio. Kaya tinanggal siya. Tumigas ang ekspresyon ni Morena. Nangalit ang kanyang panga. Ginawa yun ni Richard. Bago pa makapagsalita pa si Angelica, tumunog ang telepono ni Morena. Isang investor ang tumatawag. Napabuntong hininga siya. Kailangan niyang sagutin. "Dito ka lang anak, babalik ako agad." Lumabas siya sa pasilyo. Tumagal ng 20 minuto ang tawag. Malalaking pangalan, malalaking halaga, matitinding pangako. Pagkababa ng tawag, nakalimutan na niya ang usapan nila ni Angelica. Habang papunta, pabalik sa music room, may narinig siya. Hindi lang isang piano, kundi 2. May tumutugtog ng piano kasama si Angelica. Mabilis ang tibok ng puso ni Morena. Lumapit siya sa pinto ng silid ng musika, dahan-dahan at tahimik. Sa maliit na bintana, nakita niya ito. Isang lalaki sa uniforme ng janitor, nakaupo sa pangalawang piano. Nakatalikod siya, pero gumagalaw ang kanyang mga kamay ng may kasanayan. Parang isang taong tumutugtog buong buhay niya. Ginagabayan niya si Angelica sa isang duet. "Dama mo ang ritmo," bulong niya. "Huwag magmadali. Hayaan mong huminga ang musika." Tumawa si Angelica, isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Morena.
Hindi ito pilit, hindi ito para lang maging magalang. Ito ay dalisay na tuwa. Nagpatuloy sila sa pagtugtog. River Flows in You ngayon ay bilang isang duet. Napuno ng emosyon ng silid, napakaganda, parang musika ng isang alaala. Nanatiling nakatayo si Morena sa hallway, tumulo ang kanyang mga luha. Ang lalaking ito, ang janitor na ito, ay nagbigay sa kanyang anak ng bagay na hindi niya kayang ibigay. Kaligayahan. Natapos ang musika, masiglang pumalakpak si Angelica. Ang galing nun, Uncle Antonio. Ikaw ang magaling, Angelica, sagot ni Antonio. Sumunod lang ako sa'yo. Sa wakas, huminga ng malalim si Morena. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Pareho silang lumingon, si Angelica at si Antonio. Nang makita siya ni Antonio, namutla siya agad. Nakatayo sa pintuan si Morena Reyes, ang CEO ng Helios Group. Agad siyang tumayo, kinakabahan. Pasensya na po, bungad niya. Alam kong bawal akong nandito. Pero si Angelica, tinawagan niya ako, pinapunta niya ako. Hindi ko siya kayang tanggihan. Hindi agad sumagot si Morena, tinitigan lang niya ito. Ngayon lang niya ito tiningnan ng buong buo. Ang luma at kupas na uniforme, ang magaspang na kamay, at ang kabutihang lumalabas sa kanyang pagod na mga mata. Sino ka? Tanong niya. Matigas ang boses pero kalmado. Antonio Santos, ma'am. Dati po akong janitor dito hanggang 3 araw na ang nakalipas. Bakit ka natanggal? Tumigil sandali si Antonio. Dahil sa pagiging narito, sa silid na ito, kasama ang anak niyo. Biglang sumulpot si Richard sa hallway, mukhang sinabihan siya ng security. Totoo ba yan? Tanong ni Morena. Opo, Miss Reyes, sagot ni Richard, may kumpiyansa. Nilabag niya ang patakaran ng gusali. Nakipag-ugnayan siya sa anak niyo nang walang pahintulot. Sandaling nag-alinlangan si Richard. Pinoprotektahan ko lang po ang mga alituntunin ng kumpanya. Lumamig ang boses ni Morena. So tinanggal mo ang lalaking nagtuturo ng piano sa anak ko? Ang lalaking nagbigay ng ngiti sa kanya matapos ang maraming taon? Napalunok si Richard. Hindi ko po alam na anak niyo siya. Mas masahol pa yan. Lumapit si Morena. Hinusgahan mo siya batay sa uniforme niya, hindi sa mga ginawa niya, hindi sa puso niya. Wala nang nasabi si Richard. Bumaling si Morena kay Antonio. Bakit ka bumalik? Alam mong pwede kang kasuhan sa ginawa mo. Tiningnan ni Antonio si Morena, tapos si Angelica, tapos bumalik ang tingin niya sa ina. Dahil kailangan niya ako, sagot niya, at hindi ko iniiwan ang mga taong mahalaga sa akin. Tahimik ang buong silid. Lumapit si Angelica, hinawakan ang kamay ng ina gamit ang isang kamay at inabot ang kamay ni Antonio gamit ang isa pa. Mami! Mahinang sabi niya, itinuro sa akin ni Uncle Antonio kung paano makita ang mukha mo gamit ang musika. Sabi niya, bawat tao may tunog, at ang tunog mo ay parang lakas, lungkot, at pagmamahal. Muling tumulo ang luha ni Morena, tinitigan niya si Antonio. Ngayon, may pag-unawa. Ikaw ang nagturo nito sa kanya? Tumango si Antonio. Tinulungan ko lang siyang ilabas ang meron na sa kanya. Siya ang gumawa ng lahat. Pinunasan ni Morena ang kanyang mga luha, huminga ng malalim. Huwag kang umalis, sabi niya. Hindi pa. Tumango si Antonio tahimik. Bumaling si Morena kay Richard. Umalis ka na at mag-report ka sa opisina ko bukas ng umaga. Namula si Richard sa hiya, pero wala nang sinabi. Umalis siya. Lumuhod si Morena sa harap ni Angelica. Marahang hinawakan ang mukha ng anak. Pasensya ka na, bulong niya. Sobrang nakatuon ako sa trabaho, nakalimutan ko ang pinakamahalaga. Ikaw, yumakap si Angelica sa ina. Okay lang, Mami, sabi niya. Nandito ka na ngayon. Tumayo si Morena at tiningnan si Antonio. Salamat, sabi niya. Salamat sa pagkakita sa kanya nung ako hindi. Ngumiti si Antonio, banayad. Napakagaling niyang bata dahil sa'yo. Sa katahimikan ng silid ng musika, nanatili silang tatlo. Isang makapangyarihang babae, isang simpleng janitor, at isang bulag na batang babae na pinagtagpo ang kanilang mga mundo. Kinabukasan ng umaga, nagpatawag si Morena Reyes ng emergency meeting.
Tinipon niya ang lahat ng empleyado sa gusali, mga manager, assistant, receptionist, janitor, gwardiya, lahat. Nagtipon sila sa main atrium, daang katao, nalilito, nagtataka, medyo kabado. Umakyat si Morena sa isang maliit na entablado. Nang makita siya, tumahimik ang buong lugar. Ang kanyang presensya ay may bigat. May gusto akong ikwento sa inyo, panimula niya. 3 gabi ang nakalipas, isang lalaki ang natanggal sa trabahong ito. Ang pangalan niya ay Antonio Santos, sabi ni Morena. Dati siyang janitor dito sa gabi. Habang nagsasalita siya, napatingin ang mga tao sa paligid. Marami sa kanila ang nakaalala. Ilan sa kanila ang naroon nang siya'y paalisin. Tinanggal siya para sa isang bagay na hindi dapat ituring na kasalanan. Nagtagal siya sa silid ng musika. Tinuturuan ng isang batang bulag kung paano tumugtog ng piano. Ang batang iyon, patuloy ni Morena matatag ang boses, ay anak ko. Nag-alon ng pagkagulat sa loob ng crowd. Nagpatuloy si Morena. Hindi niya alam kung sino siya. Hindi siya naghahangad ng atensyon. Hindi siya humihingi ng pera o pabor. Nakakita lang siya ng isang batang nag-iisa at pinili niyang dumamay. Tumigil siya, tumatag ang boses. Nakalimutan ng kumpanyang ito ang isang mahalagang bagay. Nakalimutan natin na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa titulo nila, na ang tunay na pagkatao ay hindi kayang sukatin ng suweldo. Minsan, ang pinakaimportanting tao sa isang silid ay hindi nakaupo sa boardroom. Bumaling siya sa gilid ng entablado. Antonio, pwede mo ba akong samahan? Napatingin ang lahat habang umaakyat si Antonio sa entablado. Hindi na niya suot ang dati niyang uniforme. May maayos siyang suit, inisponsoran ni Morena, pero kapansin-pansin pa rin ang kaba sa kanyang mukha. Maraming mata, maraming taong minsang hindi siya nakita. Humarap sa kanya si Morena. Ang taong ito, si Antonio Santos, ay isinugal ang kanyang trabaho para tulungan ang anak ko. Isinantabi ang lahat dahil iyon ang tama. At dahil doon, higit pa sa paumanhin ang utang ng kumpanyang ito sa kanya. Humarap siya sa audience. Simula ngayon, si Antonio Santos ay ang bagong music director ng Helios Foundation. Pamumunuan niya ang isang bagong programa, libreng edukasyon sa musika para sa mga batang may kapansanan. Nagpalakpakan ng lahat, tumayo ang karamihan. Napatulala si Antonio. Hindi ko maintindihan, bulong niya. Isa lang akong... Hindi ka isa lang, sagot ni Morena. Ikaw ang taong kailangan namin. Ikaw ang taong kailangan ng anak ko. Sa likuran nakatayo si Richard. Pula ang mukha. Alam niya na ang susunod. Bumaling si Morena sa kanya. Richard Flores, halika rito. Nag-alinlangan siya pero naglakad patungo sa entablado. Lahat ay nakatingin. Hinusgahan mo siya batay sa trabaho niya. Kalmadong sabi ni Morena. Hindi ka nagtangkang makinig. Gumalaw ka sa salig ng pagkiling. At mas masama pa, ipinaniwala mo sa anak ko na hindi mahalaga ang kanyang kaibigan. Tangkang magsalita si Richard pero tinaas ni Morena ang kamay. Ililipat ka sa facilities management team, sabi niya. Baka doon mo matutunan na ang dangal ng tao ay hindi nasusukat sa suot nila, kundi sa ibinibigay nila. Nagkaroon ng katahimikan, may mga tumango, may mga umiwas ng tingin. Tahimik na bumaba si Richard, talo, napahiya, nalimot. Dumating na ang hustisya. Bumaling muli si Morena kay Antonio. Tinatanggap mo ba? Tumingin si Antonio sa karamihan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Mga kamay na dating panlinis ng sahig, ngayon ay may hawak ng kinabukasan ng isang batang babae. Oo. Mahina niyang sagot. Tinatanggap ko. Muling nagpalakpakan ng lahat, mas malakas ngayon. Inakyat sa entablado si Angelica. Lumalakad siya ng maingat, pero walang takot. Tinungo niya si Antonio. Hinawakan niya ang kamay nito. Pagkatapos ay may inilabas mula sa kanyang bulsa ang pilak niyang pulseras. Para sa iyo ito, sabi niya, isinusot ito kay Antonio. Dahil tinuruan mo akong intindihin ang ibig sabihin nito. Narito, kasama ng puso mo,
Lumuhod si Antonio, tumahimik ang buong silid. Marami ang nagpunas ng luha. Pinanood sila ni Morena, ang anak niya, at ang lalaking nagbago ng buhay nila. Ngumiti siya, hindi ang ngiting pang CEO, kundi ngiting puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, parang buo na ulit ang puso niya. Isang taon nang lumipas. Puno ang Helios Foundation Music Hall, mga magulang, mga bata, mga guro, mga mamamahayag, wala nang bakanting upuan. Sa entablado, 30 batang may hawak na instrumento, mga violin, flute, cello. At sa gitna, 2 makinang na grand piano. Nakatayo sa podium si Antonio, hindi na siya janitor, isa na siyang konduktor, naka-formal siyang suot, pero ang init sa kanyang mga mata ay ganun pa rin. Sa tabi ng isa sa mga piano, nakaupo si Angelica. 10 taong gulang na siya, tahimik na nakapatong ang kanyang mga daliri sa mga tekla, handa na. May bago siyang pulseras, may nakaukit, ang musika ay liwanag. Pumatay ang mga ilaw, tumahimik ang audience. Itinaas ni Antonio ang baton, nagsimulang tumugtog ang mga bata. Isang orihinal na piyesa, isinulat ni Antonio, inspirado ni Angelica. Pamagat, ang mga bagay na hindi natin nakikita. Umuusbong ang himig, banayad, masakit, puno ng pananabik, pero may kasamang tuwa at pag-asa. Pinangunahan ni Angelica ang bahagi ng piano. Lumilipad ang kanyang mga daliri sa mga tekla, hindi dahil sa paningin, kundi sa damdamin, sa tiwala, sa puso. Hindi niya kailangang makita ang mga nota. Alam na niya ang mga ito. Nararamdaman niya ang mga ito. Tahimik ang audience, hawak ang hininga. Marami ang hayagang umiiyak. Dahil ngayong gabi, hindi lang musika ang naririnig nila. Naririnig nila ang isang kwento ng paghilom, ng tapang, at ng kapangyarihan ng pagiging tunay na nakikita. Sa unang hilera, nakaupo si Morena. Hawak niya ang telepono, nire-record ang bawat sandali ng pagtatanghal. Pero higit pa roon, pinapanood niya ng buo gamit ang sariling mga mata. Tunay na pinapanood. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakikita si Angelica bilang batang bulag na kailangang alagaan. Nakikita niya ang tunay na anak niya, isang artistang malakas at nagniningning sa sarili nitong liwanag. Umuusbong ang musika papunta sa pinakamatinding damdamin. Pagkatapos, dahan-dahan itong humuhupa hanggang sa tuluyang maging isang banayad, maselan na huling nota. Isang saglit ng katahimikan, pagkatapos sumabog ang silid sa palakpakan. Malakas, masaya, puno ng pagmamalaki, tumayo ang mga bata, yumuko, palakpakan ng audience. Tumayo rin si Angelica, tumalikod siya sa direksyon ng tunog, ninanamnam ang lahat. Hindi niya nakikita ang madla, pero nararamdaman niya sila. Naririnig niya ang pagmamahal nila. Bumaba mula sa podium si Antonio at lumapit sa kanya. Hawak niya ang kamay ng bata, sabay silang yumuko. Mas lalong lumakas ang palakpakan, sumasalubong sa silid na parang alon ng pag-asa. Tumayo si Morena, tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Pumalakpak siya hanggang mangalay ang kanyang mga palad, pero hindi siya tumigil. Pagkatapos ng konsyerto, napuno ang lobby ng tawanan at kwentuhan. Yinakap ng mga magulang ang kanilang mga anak. Ang mga guro ay nag-uumapaw sa tuwa. Nakatayo si Antonio sa tabi ni na Angelica at Morena, pinalilibutan ng isang maliit na pangkat ng mga tao. Lumapit ang isang reporter, may dalang mikropono. Ginoong Santos, ano ang nagtulak sa inyo para likhain ang programang ito sa musika? Tumingin si Antonio kay Angelica tapos kay Morena. Huminga siya ng malalim. Dumating ang panahong akala ko'y tapos na ang musika ko, sabi niya. Nang mawala ang asawa ko, akala ko'y namatay na rin ang bahaging iyon ng sarili ko. Pero pagkatapos, may nakilala akong taong nagpapaalala sa akin kung ano talaga ang musika. Hindi ito tungkol sa nakikita, kundi sa nararamdaman, sa ibinabahagi, sa binibigay mo sa iba. Lalo na kapag mas kailangan nila ito, ngumiti ang reporter. At ano ang masasabi niyo sa mga taong pakiramdam
ay nawawala sila ngayon. Tumigil saglit si Antonio. Pagkatapos ay nagsalita, mabagal at buong layunin. Sasabihin ko sa kanila na ang mga pinakamaalagang sandali sa buhay ay nangyayari kapag walang nakatingin, kapag walang palakpakan, walang spotlight. Kapag pinipili mong gawin ang tama, hindi para sa papuri, kundi dahil may taong nangangailangan sa'yo. Tumingin siya sa pulseras sa kanyang pulso. Narito kasama ng puso mo, bulong niya. Ang lahat ay susunod. Unti-unting lumalayo ang kamera. Ang music hall ay kumikislap sa ilalim ng malambot na ilaw. Tumatawa ang mga bata. Nagyayakapan ang mga magulang. Muling tumutugtog ang banayad na musika sa background. At sa gitna ng lahat ng ito, naroroon ang tatlong tao. Isang CEO na sa wakas ay natutong tumingin. Isang janitor na muling natagpuan ang pag-asa. At isang batang bulag na nagturo sa kanila kung paano talaga makinig. Mag-subscribe kung naniniwala kang kayang pagalingin ng musika ang mga sugat na hindi nakikita ng mata.